Hey guys, 5 smartphone na kasi ngayong September 2024 na siguradong panalo tayo. Una guys, kung gusto nyo ng Realme na smartphone, eto si Realme 11. Around 8,000 na siya ngayon sa may TikTok na meron 14,000 na SRP. At sakto niya para sa may around 8,000 na presyo niya ngayon. Then naka 6.4 inches yan na merong AMOLED 90Hz sa refresh rate sa mid-display at G99 na processor. Yan ang number 1 Realme smartphone para sa akin sa kulang 10,000 na SRP ngayon. Dahil yan na ang pinakamagandang smartphone. Kahit i-compare mo pa sa mga bagong labas sila Realme ngayon. Sa kulang 10,000 nga na SRP. Pangalawa guys, baka sakali naghahanap pa kayo ng Infinix Zero 5G na 2023 edition. Eto guys, napakamura na ng smartphone na to ngayon. Kulang 9,000 na lang guys yung presyo niya dito sa may Kim Store nga sa may TikTok. Isa yan sa best example na mas maganda pa rin ang lumang smartphone ni Infinix na yan compare sa mga bago. Pagdating na sa may performance. Outdated man yung kanyang design sa yung kanyang display. Dahil naka-IPS lang yan. Pero panalo naman ang processor. Naka-Dimensity 1080 yan ang processor. ST750 ngayong 2024. Mas malakas pa isang smartphone niyan compare kila Camon 35G sa kila Infinix Note 45G. Yung Infinix Zero 5G 2023 edition. Pangatlo guys, baka naghahanap kayo ng murang itel. Murang gaming phone na rin sa around 4,000 na presyo. Wala na ako ibang may offer sa inyo na mas maganda. Mas maganda rin sa may Tecno Spark Go 1. Kundi itong si Itel P65 ngayon. Nasa around 4,000 lang kayo ang presyo ng smartphone yan ngayon. At maganda rin yung kanyang design. At meron pa siyang extra button dito guys, na remappable. Para sa mga shortcuts sa mga application na paborito nating buksan. Tapos meron pa siyang LED light sa may likod niya. At futuristic na design. Kaya kung sakali man kung meron kayong around 4,000 na budget ngayon sa isang smartphone, magandang i-consider guys ang Itel P65 ngayon. Pangapat guys, hindi ako magsasawang i-recommend sa inyo ang smartphone na to. Itong si Camon 30 Pro 5G. Dahil mas mura pa siya ngayon compare sa kahapon. Hindi nyo mang gamitin pang gaming po ng smartphone na yan or kahit pang camera phone. Sa display pa lang guys hindi na kayo lugi dyan para sa may around 13,000 nga na presyo. Dahil display pa lang guys meron siyang napakataas na 144Hz na refresh rate. Madalang natin yan makuha sa mga bagong smartphone ngayon. Lalo-lalo sa mga ganyang presyo. Or even sa mga mas mahal na presyo dyan guys. Mataas ang refresh rate ni Tecno Camon 30 Pro 5G compare sa iba. At syempre naging possible ngayong ganyang klase ng refresh rate niya dahil sa malakas sa processor niyan guys. Na hindi rin natin makukuha sa ibang smartphone ngayon sa ibang brand. At lastly ang panglima natin. Siguradong inuubos na lang talaga ni Infinix ang stock. Itong Infinix Zero 35G. Nasa around 11K na nga lang siya. At baka mabawasan pa yan guys sa mga susunod na araw. Maybe baka bukas. Baka maging around 10,000 pa yan. Pagka meron tayong voucher. Walang problema sa smartphone yan guys kahit napakaluma na niya. Isang taon pa lang naman yung smartphone na yan. Pero yung specs niya is napakaganda pa rin. Masyadong maganda yan. Kung makukuha natin sa around mga 10,000 na presyo. Dahil pagka kinumpare mo sa mga bagong labas ngayon nila Infinix, mangingibabaw guys ang specs ng Infinix Zero 35G. Pagdating sa may camera, sa may display, or even lalo sa may performance. Panalong-panalo tayo sa 5 smartphone na yan. Kayo guys, sa tingin nyo anong pinakasulit sa mga nakasale na yan? Siguro ang pinakasulit sa akin dyan guys, is itong Infinix Zero 5G 2023 edition. Dahil nakakagulat to. Dahil mahirap na po makabili ng ganitong smartphone ngayon. Tapos napakamura pa ng SRP ngayon. Nandyan po lahat ng link guys sa may description saka sa may comment section. Balik na lang po ako ng tulong video na to guys. Thanks for watching.